Gumala naman yung mga baka natin dito, oh. Yan. Apat sila. Yung isa, si Bibing andun lang. Hindi gumala. Yung breeder po dito ngayon, yung ate puting baka na anak ni Bitas. Tapos yung sunod-sunuran sa kanya, yung mga maliliit. Tingnan niyo po, saan naman kaya pupunta yan? Yung mga baka, mga kaprobinsya, may leader din sila. May nag-ulo ba? Yung ate White Brahman, oh. Yung White Brahman natin mailap, hindi magpahimas sa atin. Paglapitan natin, tumakbo agad. Kuha na. Biyaan na ka. Hindi na nakita yung mga kasama niya kaya pumili sa doon. Huwag ka malita ha. Ang tapang po sa ating maliit na Red Brahman. Ayaw niya magpatalo. Di sa gamay. Malita kayo. Matapang. Kahit maliit. Da. Kuy. Sakit pang gitong naigo to. Pag natamaan sa sipa. Kalagubo pod. Kabalos pod siya. Palaaway maging sila duha, oh. Sundon mo po niya, oh. Yung isa, kaon na gitsa, kaon ako ari ay. Hindi ko pa tintalin nyo. Para ko po. Hindi ko mga away ko. Mingo ragot ha. Yung puti mga kaprobinsya na nawag yan. Tuan na. Lah na. Tuan na. Bawal na kayo dyan pumunta. Luya tagbantay naman. Kinain na yung saging mga kaprobinsya. Hindi yan pwede. Puli. Ayaw umuwi. May mga tanim na saging dyan. Mahiya naman tayo sa may-ari. Gusto lang bumalik dun, oh. Ito, puli. Nakakuha dahil siya, oh. Napapasin po naman siya kanila mga kaprobinsya. 3 bisis sila dumidi sa loob ng isang araw. 3 or 4. Sabi po natin mga kasama dito, yung ating White Brahman na baka, iba yung bibig niya, hindi pantay. Tingnan nyo po, yan, mukhang mahaba yung nasa ilalim. Yun, oh. Magsigit ang kakatawa ba? No. Mahaba yung nasa ilalim, yung kanyang bibig. Mana? Ay pabuyag ha? Ayaw uluhin imong mga igsuon, mga kauban. Ayaw uluhin agto sa laing area kaya makabayad ta. Nugukan nimo niya kuno pigaon niya. Ipahimas lang siya. Hindi siya katulad sa iba dito na ayaw magpahimas.
Nanungay na. Agoy! Kula makang... Malito gila ka? Baligyan ti kaya sa'yo. Porcel, White Brahman. Inahan gigag Batangas. Sa Sindamel, agoy. Hilak na mo palit, kiputing mahala. Ikaw. Bibing oh. Musta bing? Busog na? Halos magkapareha na yung baka natin na Red Brahman at yung baka natin na lalaki na Civitas puti. Mabilis po lumaki yung baka natin na Civitas puti oh. Tingnan niyo po oh. Hapit na magkapareha ng dako oh. At angka din ni si Kuan, Bibing. Si Marimar oh. Namaga na yung ari niya mga kaprobinsya oh. Namaga na tapos nasimula nang pumayat dito. Yan, hindi po ganyan yung ari niya dati oh. So sabi po nila pag lumiit yan tapos pumayat na yung andito, lumalim na. Malapit na yung mga anak. Yan po ang isa sa mga palatandaan na malapit ng mga anak ng baka natin. Hubag naman yan ko bro. Bro. Hubag na yung binday. Hubag na. By the way, imong kanding to ato, imong na kanding. Imong kanding to ato. Jari oh. Murag kagrisa na ganag hapon. Pila na ko kabuk anak anay god. Abrel lagu ni. Kakada ko agyo kay binday. Kagamay baka yan ako kay binday. Mo anak lagi na siya mo pagawa sa isang baka nga ko agi kay Batangas ba. May bisita tayo oh. Magitang ko ano komprador. No, nang humiyang nagbayo. Ha. Logak nagmain ng panig. Pero ni kupos anak bro, dugay pa na mo kupos bro. Dugay pa na mo kupos na na. Oh. Hapit na na. Ano niya siya kupaan na nga ko. Ha. Siya ba mayroong kuan? Anak ni ato. Primer. Oh, kaning nasulod. Inahan ka tarang bisaya gupod. Katong pula. Pero amahan. Si Marimar na eh. Oh, si Marimar na. Nadako. Nadako ra. Kay pugi may amahan. Bang sa beton. Klaro na mapukara. Pero ako nabantay ang binday gyud nga pati nang hubaga. Pagkupos anak daw yung tuka. Mao na siya. Kasi siguro maabot pagtulobor kay sud semana pa man nimo siyang kabulan sa pagkuan. Anak sila bakay makaon na pud. Oh. Kaon din sila oh. Daming kumpay mga kaprobinsya oh. Daming pagkain sa ating mga alaga. Kabula yung bakba ni Rigor. Ito yung kaon. Butan po ni, pagkaroon ba? Butan pa siya ron. Pag umabot to ng mga kuan 5 buwan, kahit 5 buwan mula ngayon. Ngayon pa lang mga kaprobinsya, kahit hindi pa masyadong marami yung mga lalaki nating baka, parang nanghihinayang tayo na magbinta ng mga bagong walay pa lang. Napakaganda po palakihin yung mga baka ng mga ganang klase kasi madali lang yan tumubo, tapos
Mas maganda pag magbinta tayo ng malaking baka. Kahit 100,000 lang bawat isa sa kanila. Sa ngayon po, may dalawa tayong baka dito na mga maliliit pa lang. Ito po. Tapos may dalawa tayong baka dyan na si Bitas Puti at Bitas Junior. Sila po yung idagdag natin dito. Tapos kung sakaling mga anak yung mga babae natin baka, kung sakaling lalaki yung mga anak nila, pwede din natin ipatining yan. Tapos pag umabot ng 2 taon, tsaka natin ibinta. Yung may binta natin sa halaga na ng mga kahit 90,000 lang. Parang pala ba, paikot-ikot yung stima. Basta may malagyan pa tayo, may mga bakante pa yung kulungan natin, hindi lang natin ibinta yung mga lalaking baka. Basta may bakante pa. Pero kung wala ng bakante, mapilitan tayong may binta. Tapos kung wala ng pagkain ba, kung hindi na season sa pagharvest ng tubo. Sa kabilang kwarto mga kaprobinsya, kulang pa yan ng isang baka. Tapos dito din, kung maliit lang yung ilagay natin dito, kulang din ng tag-isa. Pero si Limer, hindi natin yan haluan ng baka dyan. Dapat siya lang mag-isa kasi malaking baka si Limer. Pero dati po 2 yung nilagay namin dito. Tig 2 bawat kwarto. Napakaganda tingnan pag marami yung mga alaga natin. Tapos maganda pag magbinta tayo ng sabay na baka. Kahit mga 2 to 3 heads lang, malaki yung pera na matanggap natin. Yung mga maliliit nating baka mga kaprobinsya, 4, ano na, kumakain na sa ating mga napier doon. Pag hindi natin sila ilagay sa kulungan o sa bakod, mamatay yung mga napier natin. Pag hayaan lang natin sila dyan. Pero yung hinihintay natin, yung kubo po, malapit na yan mga kaprobinsya. Sa sunod na araw siguro, malagyan na yan ng bubong. At yung ating kalabaw na si Palo mga kaprobinsya, busog na. Busog na si Palo. Binigyan ng konting kupramel. Tapos kumpay, dahon ng tubo. Sa mga nakaraang video po natin mga kaprobinsya, sabi ni Pare, yung kalabaw namin doon na bagong anak pa lang, nagkasakit daw. May halong dugo yung dumi. Inabahan po tayo. Inakala po natin na matuluyan, pero nung tinumusta natin si Pare, sabi niya magaling na daw yung kalabaw natin, nakarecover na sa kanyang sakit. So masaya po tayo. Nakala po natin na tuluyang mamatay yung kalabaw na yan. Basta may halong dugo yung dumi, delikado yan. Baka hindi makarecover or matinding sakit yan na dumapo sa kanyang katawan, or may bakterya sa loob. Pero good news, kasi yung kalabaw natin na bagong anak pa lang na inalagaan ni Pare, malakas na dumidi, kumain na rin ng mga damo. At isa sa mga good news mga kaprobinsya, yung isa sa ating mga kalabaw na pinalagaan, nakasahan na yung pinalagaan natin doon sa kabilang area. Yung naalaga yung isa sa ating mga kumpare, yung si kumpare Digoy or Parigrigo. Babae yung kalabaw na inalagaan niya. Sa mga nakarang araw habang wala tayo dito, pumunta po siya dito para magpakasa. At yung pinakasa natin, si Palo. So sa ngayon, 4 po sa ating mga kalabaw na babae na pinalagaan ang nakasahanan ni Palo. Yung isa yung ilagaan ni Bird Passer, at yung andon, yung ilagaan ni Paridigoy, Parigrigo, at saka yung andon, 2 yung andon, nakasahan na rin ni Palo. So kung may swerte tayo sa 4 na kalabaw na yan, next year may 4 din tayo na kalabaw na malagdag. Pero yung mga kalabaw na yan mga kaprobinsya, kung sakaling mga anak yan, yung anak hati pa kami. Hati kami sa nag-alaga. Pero kung madadagan na ng ting-isa, so ting-isa kami. Yan po ang maganda, basta mga babae yung paalagaan. Kahit matagal, pero hindi na tayo kailangan pang pumunta sa stockyard kung sakaling mangailangan tayo ng kalabaw. Yan. Palo, marami na siyang lahi dito mga kaprobinsya, kasi yung 4 natin ng kalabaw na pinalagaan, si Palo lahat yung nakakasta. Matagal na po tayo na hindi nakapunta ng stockyard dahil may mga kalabaw tayo na babae. May kalabaw din tayo doon na pinalagaan natin doon sa bundok na babae, yung anak sa kalabaw na inilagaan ni Pare.
At napapansin ko po ngayon mga kaprobinsya, karamihan po sa ating mga alaga, mga babae yung anak. Pati yung kalabaw, babae. Si Jin, babae yung anak. Yung inalagaan ni Paridon, babae din. So, isa yan sa mga magandang sinyalis ba na dumami yung alaga natin. Yung mga tilapia namin dito mga kaprobinsya, mula na pinakain natin sila ng floater, mukhang unti-unti na silang tumaba. Sa sunod na linggo siguro, mukhang pwede na tayo mag-ihaw sa kanila. Pag hindi po tayo magbigay ng pagkain sa ating mga tilapia, pag walang feeds, napakapayat po at pangit po kainin. Last mo ba? Ngayon po, binilhan natin sila ng pagkain. Ginastusan natin sila. Wala namang ibang makinabang sa kanila, kami lang naman dito yung mga kasama natin kung wala tayong ulam. So isda yung ulamin natin. Noong una na hindi namin sila binigyan ng pagkain, parang matamlay yung mga tilapia natin, galuyara. Yung tilapia mga kaprobinsya, nahirapan yung ibon maghuli sa kanila tuwing gabi. Mukhang pumailalim yung mga tilapia pag tuwing gabi. Hindi katulad ng mga koi na napakadali lang mahuli ng ibon. Yung pan natin dito, hindi na po malalim. Parang mabaw na kayo yung tubig. Ang mga dito mga kaprobinsya, isiminto yung sa gilid para pwede natin palaliman. Kasi pag hindi natin isiminto yung nasa gilid, tapos maghukay tayo para lumalim yung pan natin, delikado, baka gumuho yung nasa gilid. Kung sakaling may budget tayo, isiminto natin yan, tapos maghakot lang tayo ng mga bato, yung mga boulders, kung may budget na. Saka buhangin lang yung bilhin natin. Kung magkahati na lang buhangin si Boss Bilya dyan sa area namin sa baryo, sabi niya magdala siya ng kuwan doon, buhangin, ikarga sa kanyang dump truck at kuha lang tayo ng kuha doon ng buhangin, basta magkahati na siya dyan. Dito yung ating mga koi, mula nang nahuli natin yung ibon, isa lang yung nahuli natin, wala na tayong nakita ng mga palatandaan na may nakuha sa kanila. Pero wala na dito yung pinakamalaki mga kaprobinsya, kinain na ng ibon at ilang hits lang yung natira dito sa ating mga koi. Tingnan niyo po, hindi na sila marami katulad dati. At yung koi parang palagi nahukay sa ilalim, hindi malinaw yung tubig. Gaungan-ungan sige dito ba. Sana makahatid ng buhangin si Boss Bilya dyan. Nanghingi lang tayo ng buhangin para hindi masyadong malaki yung gas natin kung sakaling ayusin natin yung ating pan dito. Sana hindi na pumunta dito yung mga ibon mga kaprobinsya para wala nang purisyo yung mga koi natin dito. Sayang yung mga isa natin na koi kung maubos ng ibon. Mahal yan pagbilhin. Hindi yan goldfish na mura lang. Nilipat po natin sila sa mud pan kasi mabilis po lumaki yung mga isda sa mud pan. Tapos hindi na kailangan pang maglinis tayo sa kailang pan dahil mud pan yan. Hindi katulad sa concrete pan na kailangan pa natin linisan yung pan nila. Tapos kailangan natin magbigay palagi ng pagkain. Ngayon po yung pagkain na ibigay natin sa mga isda, hindi na yung mamahalin, hindi na yung koi king, yung floater lang. Dati po yung mga koi natin na nasa concrete pan, hindi po sila kumain sa floater na ibigay natin. Gusto nila yung koi king, yung mamahalin. Mahal yung mga kaprobinsya, nasa 260 per kilo yung koi king. So next week subukan natin na ulit na mag-harvest ating mga tilapia dito
mag-ihaw tayo. Medyo matagal na po tayo na hindi nakaihaw ng tilapia. Mula nung hindi na natin sila pinakain, hindi na po tayo nag-ihaw sa kanila. Hindi na tayo nag-harvest. At napansin po namin dito ngayon na mukhang pwede na rin harvestin yung mga tilapia natin mula nang binigyan natin sila ng pagkain. Mga kaprobinsya, kaya na po. Ito yung pagkain namin, oh. Adobong pato. May gulay na may gata, may kanin. Lord, maraming salamat sa pagkain. So, kain na. Danagana, digay ka. Alagot-lagot na ako ngayon. Natulog na mataag pato. Bilig sa gunubihan ng utang dyan. Bilig. Yun sa mukha ka ng pato. Kimi ang kanyutan na kaya. Okay, piso. Pato. Piso. Sudah sa truck on board. Ano ito? Kaya meron pa sa truck mo ko. Sisa kaya lang mag-truck sisa siya. Kaya malamig ka nang sige kuan ko no, kwarta ka. Pagitulingot ng driver ito siya, naitaga, bali. Ba daw? Ang itanguan na ulit. Ito dito. Gat po na po kaya. Itibuan mo. Ano? Itinta. Lugam mo? Ito po din ha. Ito tandong ba? Jumbura representative mga balado ah. Jumbura representative mga balado. Wala. Wala. Ano kasi good? May isang kaliwatan eh. Anong ito yung lamisa dito ron? Wala ba? May klase ng road. May klase. Mas mo yun. Kasi yung tapos na mamba. Research. Tawag kong doon ng ba? Kung anak kay Media Island nga nasa isuon. Di isang sugot mo sa isuon noon. Sa ginahan ng sibling. Siya rin sila. O kaya kabalo na po sa mga ngigi. Pinagita na sige na.
Hindi kayo manghod. Wala si Tuting siya. Ato na parang dag-or. Bukid. Nga ako na patutuyog. Patutuyog ng standing sa baka. Una-una niya. Naluoy lagi siya. Sagot mo naman siya. So ito pero yung sabot nga ang malaki. Dili na jigger nga lang kay dagan na kayong jigger ko no. Kasi mga jigger yung jigger. Kuya jigger. Ang ni jigger. Yung gira malaman nga ulay nga lang kay mahilak man kay ikaw moray galahe. Sige, sugot na po dyan. Kay, alam-alaman na po. Pero, pag mababae ko, no, Island Disikan ko na nga lang. Bayo, bayo kay. Wala may ngalan ko. Island Disikan. Pareha po nila nga. Pangalan samahan. Ayun. Puro ko na sa sahay. Magulbul siya. Anong jigger ko na yung ngalan? Kasabot na yun. Maong nga lana ra. Ulibog ba ba? Jigger ng mula. Ulibog ng maitaguan nila kahit. Guys. Ay, kung pa junior sa una. May jigger. Paabot dihat. Doon lang may isang labon. Na islang dihat. Nakuy jigger. Yung mga piniduwa po. Magaw sa magaw. Mata yun. May penuh bagian ini motornya na ano. Din. Boleh pag nalagdaryo. Ito doon nga na Indindo. Janis. Oh, Janis. Ako unang bro. O gaman ako lang ngalan kay o dai ngalan limutan kay na magay ka pareha. Ay, kasama. Oh. May pa ako ang lamang ngalan kay pareha daan. Iya, soalnya ngalan ijing, nasi ijing dulu. Ngalan ko na upan. Ngalan dito ko niya ni. Ibon. Gigi boy. Nagbune. Nalagbone. Buhay na rin. Nagandawa ng bune. Nalagbone. Pasyo po, dala po. Ya, ya. Bunyi po ba?